Ang e-kawayan, it is kawayan. Gawa po siya sa bamboo na it's engineered kawayan. So, gumagawa po tayo ng mga furniture, trinkets, dahil 100 Islands is a tourism city. So, gumagawa tayo ng mga products made out of kawayan, engineered kawayan, na ibinibenta sa ating mga turista. Ito kasi yung isang sagot nung problema ng ating gobyerno noon na yung walang angkas na pagputo natin sa kahoy, nakakalbo na yung ating kagubatan. At may panawagan noon na kailangan makaisip tayo ng substitute, yung malayong-malayo pag-ihambing mo sa kahoy. Ang kahoy, alagaan mo yan ng 12 years to 15 years. Pag pinutol mo, wala nang natira, magtatanim ka ulit. Samantalang ang kawayan, pagka tinanim mo ngayon, after 3 years, may makukuha ka na. Putulin mo man siya, meron pa rin umusgo. At yun ang tinatawag natin na shoot o yung labo. Habang pinuputol mo yan, dumadami siya ng dumadami hanggat ito ay nire-rehab mo at binibigyan mo siya rin ng pagkain. Sa unang tingin, di ba, makita mo yung elegant talaga nung pagkagawa ng kawayan. At mamamangha ka kung magtataka ka kung kawayan yun o hindi. Kala mo kahoy siya, pero kawayan siya. So, doon nag-evolve yung kung paano natin i-innovate yung kawayan sa magiging parang lumber o kahoy. Tinawag natin na engineered kawayan, ito ay nagiging parang lumber na rin siya o nagiging tabla na rin siya na pwedeng pamalit talaga sa kahoy. Ayon sa DTI, pagka ang kawayan ay indoor lang siya, hindi siya nabababad sa tubig, tatagal ito ng 100 years. Sa step natin, yung bamboo pole, puputulin natin siya ng 1.10 meters sa pamamagitan ng pole cutter. Second step, pag naputol natin, ipapasok natin siya sa twin rib saw para ma-slice siya at magiging slot. Pag naiwa-iwalay natin ang nagiging slot, ito na yung itsura niya. Slice na siya. Pero syempre, meron pa yung balat sa yung tiyan. After nyan, ipasok natin sa nut removal at ito magiging labas. Pagkatapos tanggalan yan, ang balat at yung tiyan niya, ay ipababad natin sa malinis na tubig sa loob ng 24 hours. After 24 hours, kinamagaan, ibubol na natin siya sa loob naman ng 3 oras. At lalagyan natin ito ng borax para yun yung treatment para sa bugbog. After na naluto, ibibilang na natin siya sa harap at makukuha natin yung moisture content niya. Pagka nabilan, ipapasok sa planer machine para magiging pari-parihas na yung size, width at saka yung thickness. Pag mayroon ka na nito, lalagyan na natin siya ng wood glue at magiging dikit-dikit na ganito. Pag tumigas yan at nadikit na, babalik ulit sa planer para magpapakinis natin at magiging ganito na siya. Makinis na siya, both sides na. Pwede ka nang magtapas kung ano man yung produkto na gusto mong gawin, katulad ng table nameplate at ang labas niya ay ganito na siya. Sino po yung mga tao and organizations na nakikinabang po sa ito? Mga farmers organization at number 1 ang ating cooperative entrepreneur co-op sina Ma'am Emma. Then ang 39 barangays, meron tayong mga association. So sila talaga yung mga nakikinabang.
project para mapunta ito sa komunidad. At ang mga tao, mamamayan ng Alaminos, yun talaga ang nakikinabang sa pamamagitan ng una, yung pagpapropagate, yung bamboo, para meron tayong itanim, at yun ay bibilhin ng city sa mga farmers, yung propagate na yun. Para ibigay ulit sa mga farmers na meron pang bakanting lupa, itanim nila, palagoy nila, at pag meron ng maputol, yun naman ay bibilhin pa rin ng city para i-process sa factory. Pangalawa, yung mga bamboo growers natin na meron ng existing na bamboo lang, pag nagbinta sila, sa ating natanggap. Additional income. Pangatlo, doon sa isang kooperatiba, pwede kang mag-miyembro. Ito po yung NTREP na tinatawag namin. Partner po ito ng LGU. At ang mga membro nito ay mga bamboo grower din o taga-Alaminos talaga na willing na makipagtulungan, palaguin ang industriya ng kawayan. Gagawa sila ng isla o yung bisla, at yun po ang bibilhin ng city, at yun yung mga ipraprocess natin sa factory. Tulad na lang ng mga kaibigan natin, kapatid natin na nasa BGNP. Tinuruan namin silang gumawa ng isla sa loob. Pinahiraman namin ng machine. At pag may nagawa sila, bibilin pa rin ng city yun, yung isla na yun. Nakakatulong to sa pagbigay suporta sa sarili namin dito, siyempre. Para hindi na kami kailangan pang humingi sa mga pamilya namin, kami nang makakatulong sa kanila. So, magkano naman yung kikitain niya dito sa paggawa ng kawayan? Depende po ma'am sa delivery ng kung may 15 kawayan na buo, makakagawa kami ng 4,000 na bislak na ganito po ma'am. Mga malinis namin doon is 1,000 each. Nandito tayo ngayon sa Adapa Mountain Project. So, meron tayong 19 hectares. Kalahati ng 19 hectares natamnan natin ng kawayan. At patuloy tayong namimigay sa bawat barangay, sa mga farmers natin para mag-grow at magtanim ng mga maraming kawayan. Para at least kahit paano, masustain natin yung raw materials natin para dun sa ating factory ng kawayan project natin. Kasi nadutukan na inistan kawayan na wala baybo. Ajay ko siguro sa nga gasot nga nalag, sir, ay madam, mga 500 siguro, ay 5,000 siguro nga po puno yun na di ma-harvest ng ilang alin sir. Private madam nga gasla dagiti sa kwa, ang gasot, kasi jay sudan po ka na No LGO. nalagta ka siguro, ano niya, So, 100 times 5,000 deduct na lang. buhay. Na pamunta na. Dami 50 milyon. Ang e-kawayan product ay ginagamit namin as for sale para sa ating mga turista. Actually po, isa rin yan po na sa aming produkto na binibenta or pinapakita sa ating mga bisita na galing sa cruise ship. The mga cruise ship na po ito, we have visited for around 27 cruise ship already for the past years. At karamihan po nito ay mga foreigners. Doon din po kami nagdadala nitong mga produkto ng Alaminos, lalong-lalo na ang e-kawayan, na kung saan maraming turista ang bumibili para magkaroon sila ng souvenir. Magiging isang importante elemento na ito. Sabi ko nga hindi naman LGU lang ito, kundi ito dapat sa komunidad. Ang pinakabuod talaga nito, kailangan magkaroon ng hanap buhay ng mga tao. Magkaroon sila ng extra income out of it. Sa kawayan, kakandang kinabukasan, kapalit sa isang malungkot na kagubatan, mga kulay
mga kamay ng